Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Pilipinas, maayong aga Sorsogon Region. Ngayon po ay Huwebes, December 18, 2025. At naku partner Lars, 6 na tulog na lang, Pasko na. Excited ka na ba sa darating na Pasko, partner? Yes, partner, no? Kasi, alam mo, yan na yung araw na maging buo ang inyong pamilya. Yes! At dahil dyan ako mga kababayan, kayo ba'y namimili na ng mga Christmas gifts para sa inyong mga mahal sa buhay? Kumpleto na ba ang listahan ng inyong mga inaanak? Kasi nako, baka may magtampo at hindi mabigyan ng regalo. At syempre, sa handaan, nako partner Lar, ano-ano ang iyong mga ihahanda ngayong Pasko? Naku, hindi mawawala ang mango float dyan, partner. Ang Mango float. mango float. Nako, ingat-ingat mga kababayan. So, tamang pagkain, dapat nutritious, no? Ang ating ihahanda ngayong Pasko. At syempre, ingat sa mga paputok. Huwag magpapaputok mga kababayan, no? Para hindi maputulan ng daliri at hindi ma-ospital. Nako, dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagsasama-sama at pagsasalo-salo ng buong pamilya. Pero bago dyan mga kababayan, ha? Makinig muna tayo sa ating talakayan para sa ating kalusugan dahil napaka-importante ang ating topic for today. Pero bago dyan, no? Alamin muna natin ang mga balita, no, mga balita na ating nakalap sa DOH. At nangunguna sa ating mga balita DOH na paalala na maging maingat sa damdamin ng iba, lalo na sa mga reunion ngayong holiday season. Ako, mukhang maraming matatamaan ngayon sa mga mahilig mag-comments. At pangalawang balita, SRIC, patuloy na papalakasin ang proteksyon ng bawat bata sa Sorsogon sa 2026. DepEd or Department of Education 12, pinarangalan ang DOH-CHD Sorsogon bilang proactive education partner. Again, maayong aga sa inyong tanan, maayong aga sa Sorsogon Region. Kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay tin sa ating Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Sa pamumuno po ng ating butihing Director, Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po si Lee Dominguez, kasama ang aking partner sa kalusugan, Largin Bacante. at sa technical application, Ralph Ian Amoyan. Makakapiling niyo po kami sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay at ligtas Christmas. Dito lang mga kababayan, live po kami sa ating official FB page, DOH Center for Health Development Sorsogon. Mapapakinggan nyo rin po kami live sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensen, at 96.7 Radyo Kidapawan o Bandera Kidapawan mula alas 11 hanggang pananghalian mga kababayan. Handa na ba kayo? Dahil ngayong panahon na to, healthy ang may alam sa kalusugan. Wais ang nakikinig sa tamang kaalaman. Huwag maging pa-victim sa fake news. Tamang impormasyon ang hanapin. Makinig, magsuri, magtanong dito lang sa Talakayan para sa ating kalusugan. Dahil gusto namin, healthy kayo. Dahil bawat buhay, mahalaga. At mga kababayan, para sa detalye ng ating mga balita. DOH nagpaalala na maging maingat sa damdamin ng iba, lalo na sa mga reunion ngayong holiday season. Ako, partner Lara, maraming nabibiktima sa mga comment Yes, partner. ng mga relatives, kaya nakakatakot minsan mag-attend sa mga family reunion, no? So mga kababayan, nagpaalala ang DOH
or ang DOH na maging maingat sa damdamin ng iba, lalo na sa mga gaganaping reunion ng pamilya sa darating na Pasko at pagtatapos ng taon, at binibigyang diin ang kahalagahan ng mga sumusunod. Pagkakaroon ng bukas na isipan sa pagkakaiba o pagkakaiba-iba ng miyembro ng pamilya, kasi hindi naman tayo pare-pareho. So dapat respect those differences. At pag-iwas sa pagkukumpara sa sitwasyon ng isa't isa. Nako, eto talaga pa. Nako, eto yun yung parang magpipinsan. Ito nakatapos na ng pag-aaral. Ikaw, bakit hindi ka pa nakakatapos ng kolehiyo? Oy, bakit ikaw hindi ka pa buntis? Wala pa kayong anak. Oy, tumaba ka. Kailan ka mag-aasawa? Ano yung mga ganyang comment, mga kababayan? Mag-iingat kayo kasi hindi natin alam. Baka may pinagdadaanan na mag-asawa, may pinagdadaanan ng isang tao, no? Dahil sa comment natin, nagkakasamaan ng loob. Tama, Yes. no, partner? So, imbes maging masaya ang inyong Mhm. reunion, naging dahilan pa ng inyong hindi pagkakaunawaan. Correct. So, dapat panatilihin nating masaya ang reunion, no? Kaya mag-isip mabuti bago magbigay ng komento. Paalala rin ng ahensya na kung kailangan ng makakausap ay maaaring tumawag sa 0927-975-2800 ng DOH Sorsogon Region para sa ating mental health hotline. So mga kababayan, ingat sa mga komento. Samantala, pangalawang balita, SRIC patuloy na papalakasin ang proteksyon ng bawat bata sa Sorsogon sa 2026. Muling pinatibay ng Sorsogon Regional Immunization Coalition or SRIC ang kanilang panata na protektahan ang bawat bata sa pamamagitan ng mas pinaigting na kampanya sa pagpapabakuna. Ginawa ito sa kanilang year-end meeting noong November 27 sa Coronadal City. Ito ay dinaluhan ng mga ahensya ng mga pamahalaan, katuwang ng organisasyon at mga tagapagtaguyod mula sa komunidad. Ibinahagi ni Dr. Edward Jane S. Montanier, Regional Program Manager ng NIP or National Immunization Program, ang pinakahuling datos hanggang October 2025. Ang full immunization coverage or FIC ng rehiyon ay nasa 50.27%, malayo sa 80% target at sa 95% national goal na kinakailangan para sa herd immunity. May naitalang mga kaso ng measles rubella mula January 1 hanggang November 1. Ngayong taon na nagbibigay diin sa pangangailangan ng pagpapabakuna. Kaya nako mga kababayan, makinig mabuti dahil ito po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Yes, partner. At talaga namang napakadaming impormasyon na kailangan nating malaman. Yes, kasi mga kababayan, kung kayo ay nanay, tatay, or caregiver at may mga anak po, no, nako, makinig mabuti dahil i-update namin kayo ano ba yung mga mangyayaring bakunahan ngayong January 2026. So mga kababayan, tune in lang. Kung ako sa inyo, dapat may papel at lapis at papel para po, no, mag-take note na tayo ng mga impormasyon dapat nating malaman. At of course, nagbahagi rin dyan si Evan Tarong ng UNICEF, Subnational Consultant, ng resulta ng NIP Performance Survey na nagbigay ng ebidensya at rekomendasyon upang mas maplano ang mga estratehiya ng rehiyon. Sa darating na taon, nakatuon ang SRIC sa pagpapataas ng immunization coverage ng rehiyon. Inanunsyo rin ni Dr. Montanier ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRCIA na mga kababayan, pag-uusapan natin ngayong araw kaya makinig mabuti. Ito ay para sa lahat ng rehiyon sa Mindanao na magsisimula mula January 19 hanggang February 13, 2026. Layunin nitong maiwasan ang outbreak at masigurong protektado ang bawat bata sa komunidad. At para sa huling balita, Department of Education 12 pinarangalan ng DOH-CHD Sorsogon bilang Proactive Education Partner. Ginawaran ng Department of Education or DepEd Sorsogon Region ng plaque of recognition ang Department of Health Center for Health Development Sorsogon bilang isang Proactive Education Partner sa isinagawang Regional Stakeholders Appreciation na tinaguri ang 2025 Pugay Pasasalamat noong December 12 sa Coronadal City. Tinanggap ng inyong lingkod bilang kinatawan ni Dr. Aristides Concepcion Tan, Regional Director ng DOH-SHD Sorsogon Region ang parangal.
Ipinahayag ng DOH SHD SOC Surgeon ang kanilang pasasalamat sa DepEd sa pagkilala. Ayon sa kanila, ang parangal ay inialay nila sa mga mag-aaral na pangunahing nakikinabang sa matibay na ugnayan ng DepEd at DOH na palakasin ang health education at nutrition. Itaguyod din ang mental health, vaccination at ligtas na kapaligiran sa mga paaralan at paunlarin ang kalusugan at performance ng mga estudyante. So sa Department of Education 12, maraming salamat po. Mabuhay po ang ating samahan. And for the year Congratulations 2026, din sa ating partner, no? Yes, very good. So, congratulations din po sa lahat ng mga awardees. At para naman sa ating huling balita, dumako tayo sa health programs, ihatid na sa atin ni partner Lara Jean Bacanto. Sa bawat paputok na sumasabog, buhay ang nakataya. Kaya ngayong Firecrackers Injury Prevention Month, tandaan, ligtas na selebrasyon ang tunay na masaya. Iwasan ang mga delikadong paputok at gumamit ng ligtas na alternatibo tulad ng turotot, ilaw at musika. Basta't sama-samang magdiwang, siguradong walang mapapahamak. Sa pagpapalaganap ng AIDS awareness, alamin at unawain. Ang HIV ay hindi dapat ikahiya. Maaring maiwasan at magamot ito kung maaagapan. Magpa-test, magpakonsulta at maging responsable. Maging kabahagi ng laban sa diskriminasyon. Dahil ang pag-ibig, respeto at malasakit ay mas makapangyarihan kaysa takot. Gawin ang healthy habits ngayong holiday season. Una, limitahan ang 4Ms. Ano nga ba itong 4Ms? Matamis, maalat, mataba, at mamantika. Pangalawa, mag-ehersisyo 30 to 60 minutes kada araw. At pangatlo, huwag mag-yosi at mag-vape. Pang-apat, magsuot ng seatbelt pagbabiyahe. Panglima, sa ating mga motorista, magsuot ng DTI-approved na helmet. Pang-anim, huwag magpaputok, gumamit ng ligtas na alternatibong pampaingay at pailaw. At pang-pito, manood na lang ng community fireworks kaysa magpaputok. Ang pinakamagandang regalo, ang kalusugan mo. Sundin ang mga healthy habits ngayong Kapaskuhan para matiyak na ligtas at malusog ang iyong holiday season. At yan ang ilan lamang sa mga health programs sa buwan ng Disyembre. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Leia. Thank you, partner Lara, ng mga kababayan. No? Ingat-ingat talaga para masayang ating pagdiriwang ng Pasko. At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita. Hatid sa atin ng DOH SHD SOC Surgeon, Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Surgeon. Manatili po kayo nakaantabay mga kababayan. Sa pagbabalik, commercial break tayo. Sa pagbabalik po ng programa, ating pag-usapan ang Measles, Rubella, Supplemental Immunization Activity 2026. Mga kababayan, ako, excited ako malaman kung ano nga ba ito. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ligtas Christmas para sa isang ligtas at masayang reunion. Dapat healthy celebration. Tito, tita, handog natin ay mga ligtas na regalo sa Noche Buena. Pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan na ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na paputok. Ligtas Christmas mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. HIV awareness. Umpisahan natin sa tahanan ang laban kontra HIV. Mga magulang, huwag matakot buksan ang usapan tungkol sa sexual health. Iwasan ang paghuhusga at bigyang daan ang tamang impormasyon para sa inyong mga anak. Sa tamang kaalaman, mas nagiging ligtas at handa ang kabataan sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan. Pumunta sa DOH HIV Care Facilities para sa libreng serbisyo, counseling, testing at iba pang suporta para sa mas malusog na kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region.
sa inyong tanan. Muli po nagbabalik ang talakayan para sa ating kalusugan. Oras ng Pilipinas, 11:16 a.m. na po. At kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. At ngayong mga kababayan, ating po pag-usapan ang measles, rubella, supplemental immunization activity or MRCA. At dahil dyan, kasama po ang ating mga espesyal na panauhin ngayong araw upang bigyan tayo ng ating mga kaalaman dahil ano nga ba ang MRCA ngayong 2026. And of course, I have to introduce our special guests. Actually, medyo batikan na po ito mga to. Ayan. Pabalik-balik na po sa ating programa. Una po sa lahat, nandito po ang ating Medical Officer 4 ng DOHCHD Soc Surgeon Region and Regional Program Manager ng National Immunization Program or NIP. Welcome back, Dr. Edward Jane Montanier. Hello. Good morning, everyone. Good morning, Leah. And Morning, Doc. hello sa mga listeners at mga viewers po natin. So, I'm back again for another segment and another activity na hinahanda po ng Department of Health. Yes, welcome back, Doc. And of course, we also have our Nurse 5 and Regional Epidemiological Surveillance Unit po ng reso natin ng DOHCHD Soc Surgeon. Welcome back ulit. Ito, Doc, kahit weekend na istorbo ko talaga at maasahan talaga. Ma'am Kathleen Gecko Sala. Welcome. Good morning, everyone. Merry Christmas, Doc. Merry Leah. Christmas. Merry Christmas, everyone. Yes, Merry Christmas. Salamat sa ating panauhin. Nako, dalawang batikan ng ating mga kababayan. Kaya kung ako sa inyo, makinig na mabuti. Dahil eto na po, bagong-bago, fresh na fresh ang ating balita ngayon. Ano ba yung mga kailangan nating malaman? Kasi when you say, diretsuhin ko na, Doc, Mama, measles, rubella, supplemental immunization activity. Mga kababayan, kung narinig niyo po yung tagline nating chikiting ligtas nung araw. No? Last year ba yun, Doc? No? 2023. 2023. Chikiting Ligtas, yung gano'n. Ako, ayan, magkakaroon na naman po ng activity for Chikiting Ligtas ngayong 2026. At para po malaman ng mga nanay dyan, ng mga may anak po, alamin natin ano nga ba ito. So, Doc, could you explain us, ano po yung MRCN na ito at ano po yung objectives, yung layunin po ng activity na ito? So, when we say measles, sa Tagalog ng tigdas or kung sa Magindanaon, it's abas. And rubella, Abas. that's German measles o tigdas hangin. So, MR, Supplemental Immunization Activity or MRCA or yung naaalala ng lahat, the Chikiting Ligtas. So, ito is an activity po natin sa ating mga kababayan na magbibigay ng karagdagang doses ng bakuna laban sa tigdas at rubella. Ang layunin nito, Ma'am Leia, Yes, is Doc. pigilan ang pagpatuloy ng pagkakalat ng measles dahil tumataas po ang kaso ng measles sa ating bansa at sa ating rehiyon. So maraming kasing bata na kulang ang bakuna or hindi na bakunahan Ayun. noong mga bata pa sila or kung sa ating routine immunization. At itong karagdagang pagbabakuna ay makakatulong maiwasan ang nalalapit na paglaganap ng tigdas at rubella sa ating bansa at sa ating rehiyon. Ayun, ako, narinig niyo ba mga kababayan? No, ulitin natin yung sabi ni Doc. No? So magkakaroon, Doc, ng bakunahan Yes. ng mga bata sa darating na next year, no, January. And sabi nga ni Doc, dahil nagkakaroon ng mga cases ng measles or Measles, oo. ng tigdas. Kumbaga dumadami yung kaso ng tigdas dito sa ating rehiyon. Actually, Doc, hindi lang ito sa rehiyon natin, Doc, no? I think buong Pilipinas, Doc. Could you tell us more about it, Doc? Sa ngayon, sa ating phase 1, nagaganaping MRCA, lahat ng rehiyon sa Mindanao, so that includes Region 9, 10, 11, tayo sa Soc Surgeon, Caraga, as well as BARM, mauuna tayong magkakandak ng MRCA. And then, sa darating na mga buwan, yun namang phase 2, kung saan ang ating mga regions ng Visayas at Luzon ay magkakaroon din ng katulad na aktibidades. Nauna lang po tayo sa Mindanao kasi nga po medyo lumalaki yung kaso natin at mahirap na po na mas madadagdagan at magka-outbreak tayo. So, yung ating mga data about ating mga kaso,
yung ating partner dito sa surveillance yung mga kasagot nan. Yeah, so yun ang susunod na tanong natin, no, nabanggit ni Doc, no, na dahil na two phases pala ito. So una, Yes. phase 1 tayo muna sa lahat ng rehiyon sa Mindanao, no, mga kababayan, kakatabi rehiyon na, mga kababayan, at kasama tayo doon. So tayo muna yung mauuna sa bakunahan, no, dahil nga ito sa matataas na cases, no. At Ma'am Kath, no, when it comes to cases, ano po ba yung mga datos, gaano katataas yung mga cases natin dito sa rehiyon? Okay po. Batay sa ating investigasyon at sa ating surveillance units, as of November 8 natin na data, umabot na tayo sa 55 cases per 1 million population. So, nakaka-alarma ba yun? Yes, nakaka-alarma siya. Sobra. Kasi ang tanggap lang po na level ng cases na meron tayo or incidents na tinatawag Yes. ng measles sa isang lugar ay 1 per 1 million or less than 1 per 1 million. Okay, okay. November 8, nasa 55 per 1 million na tayo. Actually, sa Okay. recent analysis natin, nasa 57 na tayo. As of Wow. December, nasa 57 per 1 million population tayo. Meaning, meron tayo may mga pockets of infection transmission sa, Oo, sa iba't opo, ibang opo. area natin sa lugar. Sa Sergeant pa lang yun, hindi pa natin pinag-uusapan. So, ngayon, gusto natin maputol agad yung transmission ng infection. Remember, measles, mabilis kumalat. Yes. Napakabilis ito. Kung in fact, sa bawat isang kaso, pwede siyang makahawa ng 12 to 18 case na individuals pa. 12 to 18. ang 12 to pwedeng 18 ang pwede niyang hawaan. So, meaning, sa bawat isang kaso, pwede pa siyang makaproduce ng 12 to 18 another confirmed cases. So, magta-times ng ganun karami siyang kabilis. So, kaya kailangan natin putulin agad yung transmission. Correct. Ang bilis pala mga kababayan ha. Okay, emphasize natin mga kababayan ako mag-take down kayo. Okay, sabi ni gano'n nakataas yung kaso natin? Sabi ni meron na tayo umaabot na ng 57 cases per 1 million. Sa bawat isang milyon po na populasyon, 57 po ang kaso na natin ngayon. So ilang milyon ba ang Soxergen, no? Nako, tignan natin mabuti. At sabi ni ma'am, dapat daw ang katanggap-tanggap lang 1 or less than 1 per 1 million, no, na populasyon. Talagang nakakabahala, talaga alarming na ito mga kababayan. At yung isang may infected po na isang kaso ng measles, pwede po maka-infect ng 12 to 18 na bata, no, na tao. So, ganun kabilis, no. Dok, or ma'am, ano ba yung mga dahilan, no, na nakita natin kung bakit may pagtaas po ng kaso ngayon? Yun nga, ayon sa aming investigasyon na ginagawa sa bawat kaso ng measles, kasi sa bawat kaso talaga detailed yung aming investigation Yes. na ginagawa sa measles. So, inaalam din namin ano yung mga reasons bakit hindi sila nagpapabakuna or bakit walang bakuna ang mga bata. Lalo na yung mga bata na nasa ating tinatawag nating eligible children. So, ang mga dahilan dito, una, talaga dito na lumalabas is may mga magulang tayo na ayaw pabakunahan yung kanilang mga anak. Okay. Yun yung isang malaking struggle talaga sa atin. As health workers sa Department of Health, sa ating local health offices, yun yung number one struggle Yes. natin. So, Second naman doon is yung walang immunization card. Meaning, hindi namin ma-verify or ma-validate kung nabakunahan. Kahit sabihin mo sa akin, bakunado ka, pero hahanapan kita ng prueba na may card ka bang pinapakita. Remember, di ba COVID hinahanap yun? So, ganun din sa mga bata. Importante yung card. Sumunod naman doon yung nakaligtaan yung schedule ng bakuna. Common ito para sa mga working parents, di ba, yung mga guardians. Remember, kailan ba binibigay ang measles? 9 months. Doon, kailan nga yung last vaccination schedule ng bata? Like pentavalent. Actually po, ang isang bata dapat po pagtungtungin ng 1-year-old, kumpleto siya ng bakuna. BCG, pagpanganak, including hepatitis B. At 1.5 months old ang bata, kailangan meron na siyang isang dose ng oral polio vaccine, yung pinapatak. And then, PCV at saka pentavalent. At 2.5 months, dapat yung bata, may second dose na siya nung tatlong nabanggit ko. okay. OPV, PCV, and pentavalent. And pag 3.5 months yung bata, 4 na yung bakuna. So yung OPV, third dose, PCV, third dose, penta, third dose, at yung para sa polio, pero ngayon, injectable na. That's the IPV. At pagdating ng bata ng 9 months old, yan na po. Dapat nabigyan na natin yung bata ng second dose niya ng injectable na polio, that's IPV, and the first dose of the measles. First dose of measles. Oo. 9 months. 9 months. So, tingnan At mo yung... pagdating niya pa ng 1-year-old, dapat makompleto niya, birthday dose niya. Regalo dapat natin yun sa bata.
na makompleto niya yung kanyang measles, mumps, rubella vaccine. Second dose yun. Pag Yes. patak ng 1-year-old. 1 year old. Oo. Okay. So, tingnan mo, Ma'am Lea, ang gap, di ba? No, from the last pentadose niya, tapos yung next balik niya, 9 months na. Oo. So, yung in between yun, medyo nakakalimutan. Nakakalimutan And nga. Especially for working moms na ang Ay, daming naku. iniisip. Naku, eye-opener to mga kababayan na. Naku, tingnan natin. Kasi ito yung mga dahilan. No, kung susumahin mo lahat, walang bakuna, walang immunization card. Kasi bakit? Baka kasi nakakalimutan ng nanay talaga. Kasi tama yung sabi ni Ma'am Kath, no? Mga kababayan, meron ba sa mga nanay ngayon dito, meron bang immunization card ang inyong mga anak? Tingnan natin mabuti kasi baka mamaya nakaligtaan nyo at hindi na bakunado, hindi na kumpleto. Yun talaga yung mga dahilan dito no? So, malaki nga yung gap nito po pwede talagang makaligtaan. Yes, ma'am, may additional ka pa, ma'am. Maliban pa doon, Ma'am Lea, iba pa yung tinatawag natin yung problem sa palipat-lipat ng addresses, Oh, di ba? alright. May mga family na from ito lilipat na naman sa another Okay. location. Hindi lang siya Oo. sa rural, even sa urban areas nangyayari siya. So, one possible reason yun. So, karugtong doon, pag lumipat na sila ng lugar, hindi na nila alam yung schedule, saan ba Ayun. pupunta na health center sa bagong lugar kasi kumbaga unfamiliar pa sila, hindi pa Oo. nila alam saan So, yan yung mga reasons bakit kulang. So, kung titingnan natin, hindi kakulangan sa bakuna ang problem Alright, natin, oo. kundi ang pag-abot at pagbibigay ng tamang impormasyon sa bawat pamilya. Alright, tamas ko mga kabayan, dapat alam nyo yung tamang impormasyon. At saka alam mo bilang nanay nakikiusap ko sa mga nanay, sa mga parents, sa mga caregiver, alamin natin yung mga bakuna ang dapat, karapatan ng mga bata tuwing na makuha nila. At yung mapuprotektahan sila sa mga sakit na pwedeng idulot talaga nitong mga VPD, no? Vaccine Preventable Diseases. Nako, mga kababayan, no? Makinig mabuti kasi ngayon naalamin natin na dahil may dahil hindi na bakunahan, hindi na kumpleto, kaya nagkakaroon tayo ng MRCA, mga kababayan, no. So, Doc, ngayong papasok na MRCA ng 2026, ilan yung target na populasyon ng mga bata na dapat natin bakunahan sa Region 12? Okay, for our region, kasi yung target natin, Ma'am Lea, is Yes, Doc. our 6 months to under 5 years old. So Ayun. meaning, yung mga batang 6 months old at hindi pa umabot ng 5 years old, yun yung target natin. So we have a total of around 451,250. And then po, itong gagawin itong bakuna is irregardless kung fully immunized sila nung bata pa, nabigyan sila ng supplemental immunization nung 2023, or may mga ibang mga LGUs na nagkakandak ng outbreak response immunization dahil nga po, sabi nga ni Ma'am Kath kanina, may mga clusterings tayo ng mga measles cases. So, irregardless kung nabigyan dati or hindi, lahat ng 6 months old hanggang hindi pa nag 5 years old, lahat sila po ay kailangan nating bigyan ng additional protection. Ayan. So, mga kababayan, 6 months, kayo ba ay may alaga, may anak na 6 months old at 5 years old pababa? Hindi pa tumutungtong ng 5 years old. Yes, hindi pa tumutungtong ng 5 years so, old. dapat 5 years old below. Yes. Oh, yun. Ayan. So, magmula 6 months, ito yung mga kinder, mga toddler natin, yung mga 5 years old. Kasi ang 7-year-old, grade 1 di ba? So, ito yung mga nasa kinder, nursery, mga Sa ganun. daycare. Ayan, daycare, ayan. So, may mga bata ba na ganyan sa bahay nyo? Mga chikiting nyo na 6 months to below 5 years old. Nako, update tayo mga kababayan. I-prepare natin ang ating mga anak, ang ating mga sarili kasi sila po yung mga dapat bakunahan. Doc, sabi ni Doc, regardless of kompleto yung bakuna or hindi. Tama ba, Yes, Doc? kasi additional lang ito na bakuna, additional protection natin sa ating mga anak. Because nga po, in the past years, never natin na-reach yung at least 95% target natin in all antigens and our target for immunization. So, because of that, ang daming unvaccinated or yung iba kompleto ng bakuna. Pero pag hindi kasi malakas yung community immunity ng ating komunidad, bumababa yung protection. Ayan. So kaya ito is an additional protection
sa kanilang mga anak. Yes, tama. Additional protection kasi mga vulnerable population to mga kababayan. When you say vulnerable population mga kababayan, ito yung mga grupo ng populasyon na mahina pa, yung mga immune system nila at kailangan ng karagdagang protection talaga tulad ng mga kabataan, mga seniors, mga pregnant yan po. So kabilang po yung mga bata dito. So mamaya, alamin naman natin, Doc, kung sino nga ba yung, kung kailan po magsisimula eto, no? Saan sila pwede magpabakuna. Commercial break muna tayo mga kababayan. Very interesting topic na po sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ligtas Christmas para sa isang ligtas at masayang reunion. Dapat healthy celebration. Tito, tita, handog natin ay mga ligtas na regalo sa Noche Buena. Pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan na ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na paputok. Ligtas Christmas mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. HIV awareness. Umpisahan natin sa tahanan ang laban kontra HIV. Mga magulang, huwag matakot buksan ang usapan tungkol sa sexual health. Iwasan ang paghuhusga at bigyang daan ang tamang impormasyon para sa inyong mga anak. Sa tamang kaalaman, mas nagiging ligtas at handa ang kabataan sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan. Pumunta sa DOH HIV Care Facilities para sa libreng serbisyo, counseling, testing at iba pang suporta para sa mas malusog na kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alright, again, maayong buntag sa inyong tanan. Kayo po ay nakikinig sa talakayan para sa ating kalusugan. Again, we're talking about here measles, rubella supplemental immunization activity or MRCIA. Kasama po of course natin si Dr. Edward Jane Montanier and Ma'am Kathleen Gekusala from DOHCSD Sorsogon mga kababayan. At kanina sinabi nga nila no, meron tayong magaganap na MRCIA o measles, rubella supplemental immunization activity this coming 2026 no. Kaya mga kababayan no, ihanda ang ating mga anak na 6 months to 5 years below na dapat po makakunan kasi added protection nila ito sa nagbabantang outbreak ng measles, rubella. At dahil dyan, no, sabi nga ni Doc kanina, no, 6 months to 5-year-old, below 5-year-old. Ngayon, Doc, kailan ito mag-uumpisa? At ano daw yung pagkakaiba nung chikiting ligtas na MRCIA ngayon sa last 2023? Tama ba, Doc? Okay. So mag-uumpisa po ang ating measles, rubella supplemental immunization activity or ang ating chikiting ligtas sa Mindanao. It would be, ay nako, pagbalik natin after the holiday season, mag-arangkada na tayo. So ito po ay gaganapin ngayong January 19 to February 13, 2026. Ayan, ulitin natin mga kababayan, January 19 to February 13. Huwag kayong pahuhuli. February 13, before ng Valentine's Day. Valentine's Day. Kaya ngayong holiday season, grabe ang preparation po ng DOH talaga mga kababayan para po sa inyo. Kaya please, i-avail nyo po itong chance to dahil added protection talaga sa mga chikiting natin. So, Doc, MRCIA, nagawa na to noong 2023. Ano yung pagkakaiba nito, Doc, sa MRCIA ngayong 2026? Actually po, this is a supplemental immunization activity. Kasi yung before kasi, Ma'am Lia, yung mga nabigyan natin is ngayon is beyond the target na natin. Opo. So meron pa tayong mga under 5 years old and mga 6 months na hindi nabakunahan previously. Ang kaibahan niya is mas pinaigtig natin ngayon yung ating pagbabakuna because nga yung ating urgency na because we did MRCIA in 2023, however, Yes. ang dami pa rin nating kaso ng measles. Correct. So meaning, hindi natin na-reach yung ating mga kailangang bakunahan previously and even sa routine. So ngayon, ang ginagawa natin is mas pinapaigting. Kung dati 100% binibigay natin, ngayon 200% binibigay na ng ating mga health worker, ng ating departamento, at ang ating mga partners para talaga mapuksa o ma-prevent na natin yung pagkalat ng kaso ng measles. Kasi ang Tama. dami na nating kaso talaga.
sa buong Pilipinas as sa Oo. Region 12. Alarming na buong Pilipinas. At saka, follow-up question, Doc, sa Ma'am Kat kanina dun sa data. Sa tingin mo ba, Ma'am Kath, bilang surveillance officer, ngayong panahong Pasko ba, Kapaskuhan, kasi maraming gathering. There's a lot of gatherings around, pagtitipon, family reunion. Mas Yes. tataas pa ba kayo o magkakaroon pa ng mga kaso pa, no? Actually, Ma'am Leah, expected na namin. Okay. Kapag ganitong season, Mm-mm, tataas. Hindi lang sa Surgeon, but along other regions, kahit saan po. Bakit? Paano ba nahahawa ang measles? Yes, So, please. diba? Airborne disease siya. Mm-mm. So, kunyari sa ating tatlo dito ngayon, Mm-mm. Mm-mm. Airborne, mga kabayan, sa hangin, no? Oo. Mm-mm. Oo. hindi din bakunado. Well, within the 7 days, magkakaroon na tayo ng Oo. mostly ngayon aircon. Ngayon ang init, di ba? Ang init, so aircon. Oo. Tapos mga beso-beso. Oo, hug-hug. yan. Ngayon, lalo na sa mga bata Oo. na syempre maglalaro sila. Maglalaro, so may ang mga tita, beso-beso din, Oo. ganyan, hahalik-halik kasi na-miss, di ba ganon? So, from yung other areas, pupunta, magkakaroon ng engagement sa bawat isa. So, doon magkakahawa talaga. So, kaya expected talaga tataas. Remember, 2023, nagka-MRCA tayo. Oo. Hindi ko sure kung ilan yung na-achieve natin. Basta ang sure lang ako, hindi tayo umabot ng 95%. Oo. Oo, hindi ko alam ilan yung actual natin, but hindi tayo umabot sa 95. Oo. Tapos nagkaroon tayo ng mga regular routine. Nagtuloy-tuloy pa rin yung routine immunizations natin, pero hindi pa rin natin nare-reach ang 95%. Oo. So doon, nagkakaroon ngayon ng opportunity ang virus na kumalat mabilis. Kasi ang dami niya, kumbaga, butas na pwedeng papasukan, hahawaan. Oo. Kasi konti lang yung immune no? So, Mm-mm. kailangan talaga ganun kataas yung percentage. May nahabol talaga tayo. Now, Doc, talking about kung sasabi ni ganito yung pagkahawag ito, konting Doc ba? Kasi baka yung may mga kababayan pa dito hindi alam kung ano ba talaga yung tigdas o yung measles. Ano yung nararanasan ng isang bata? Kasi mga kababayan, imagine, napaka-murang edad, magkakatigdas. Iiwas mo yun, yung anak mo para mga tigdas. Ano pa, Doc, yung mga signs and symptoms na makikita natin sa isang taong may measles o may rubella? Yung tao may tigdas, of course, upon investigation, malalaman natin hindi pala siya protected against measles. So, isang sintomas po doon is yung tinatawag nating 3 C's. Mm. Cough or ubo, coryza, or sore eyes yun. Hindi, sipon. Sipon pala. Oo. Sorry, conjunctivitis So, pala. cough, ubo, coryza, pagsisipon, and conjunctivitis o yung sore eyes. Sore Yun yung eyes. 3 C's. At nilalagnat, at may May- makikita tayong, after few days, may makikita tayong rashes sa katawan ng bata. And upon investigation, sabi ko nga, hindi kumpleto ng bakuna yung Yung bata. mga nagkaka-measles and rubella, no? Ang mahirap lang, Ma'am Lia, with measles because hindi namamatay ang isang individual sa measles alone. Okay. Usually, namamatay yung isang individual because of the complications. Oh. And the most common complication ng measles is pneumonia. Ayan. Opo. Mm-mm. Yung German measles naman, kasi magkaiba yun measles and rubella or measles, tigdas and tigdas hangin or the German measles. Ang German measles naman, ito pa mas malala kasi kung yung isang buntis nahawa, Mm-mm. pwede yung bata magkaroon ng congenital complications. Mm-mm. So, pwedeng yung bata mabulag or may problema sa brain or kanyang mental growth. So, yun yung mga gusto nating iwasan Oho. na mga pwedeng mangyari sa isang individual, lalo na sa ating mga vulnerable children, Oo. na pag hindi bakunado, pwedeng magkaroon ng ganong mga komplikasyon. Mm-mm. Naku, nakakatakot pala yung mga complication na yan. Pwede mag-add, Ma'am Lia? Yes, please, Maliban ma'am. sa bata kasi, yung lalo na maliban sa bata, Yes, ma'am. lalo na for the rubella o Opo. yung tigdas hangin or yung German measles natin. Opo. Hindi lang siya kwan sa bata, pati sa mga buntis. Okay. Oo, yun yung pinaka-kwan din natin na maiwasan na magkaroon ng birth defects. Birth defects, Kunyari, oo. minsan kasi nagtataka yung nanay na bakit pag anak niya, ganito na nangyari sa anak niya, minsan nasisisi sa
pagbubuntis niya or sa Oo. pagdala. Kasi mga nagka-German measles inheritance. siya. Hindi niya alam, nagka-German measles siya. May epekto yun sa bata. Oh. Pwede siyang pwede siya malaglagan, mawala Oo. yung bata. Pero yung pinaka-worst kasi yung birth defect eh. Okay. Yung kumbaga lifetime na dadalahin ng bata yung So, epekto. may bakuna rin po ba yung buntis dito? May binibigyan din ba tayong bakuna para hindi siya mahawa? Actually po, ang isang individual, kung kumpleto ng bakuna, nung bata pa siya, there is a okay. lesser tendency na paglaki niya is magkakaroon ng ganong infection. Kaya masyado pong importante na pagpanganak pa lang ng isang individual hanggang sa paglaki, lahat ng kailangan niyang bakuna, maibigay at matanggap niya. Mga kababayan tingnan niyo mabuti pag ikaw nabakunahan, no, nung pinanganak ka, hanggang paglaki mo pala, dala-dala mo yung immunity na yon. Kumbaga, hindi lang nakakatulong sa pagkabata. Dala-dala mo rin hanggang pagtanda mo, hanggang magbuntis ka. Mapoproteksyonan mo yung anak mo mismo. Wonderful. At maliban doon Oo. sa yung bata pa, because we have this school-based immunization, Mhm. yung ating MRTD. So, dagdag protection yon ng isang individual because nga MRTD sa school, binibigay natin grades 1 and grade 7, ito yung dagdag na nilang protection. So, in the long run, it would give them additional protection pag tanda na natin. Correct. Yes. See how wonderful vaccine is, mga kababayan. Ang bakuna kasi isa to sa napaka magandang imbensyon ng isang